Ang pelikulang ito ay kwento ng isang walang pusong prosecutor na obsessed sa paghuli sa lalaking pumatay sa kanyang ina. 7 taon pagkatapos ng insidente, biglang nagpakita ang kanyang ina sa kanyang bahay at nabunyag na muli siyang nabuhay. Ngunit sa ilang kadahilanan, sinubukan siya nitong patayin. Ngunit ano ba ang tunay na kadahilanan? Alamin natin sa pelikulang Resurrected Victim. Nagsimula ang kwento sa isang maulang araw, kung saan ang isang matandang babae ay nakatayo sa gilid ng kalsada na tila naghihintay sa kung sino. Hindi nagtagal, sinubukan siyang pagnakawan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Sinubukang lumaban ng matanda at humawak siya sa kanyang bag. Nakaladkad siya ng motorsiklo hanggang sa mahulog silang dalawa. Tumayo ang magnanakaw, sinaksak ang matanda, at pagkatapos ay tumakbo na palayo upang iwan siyang duguan sa kalye. Hindi nagtagal, makikita ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa pinangyarihan. Siya si Jin Hong, isang law school student, at lumalabas na ang matandang napatay ay ang kanyang ina na si Myung Suk. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang ina ngunit huli na ang lahat at namatay siya sa araw na yon. Lumalabas na naghihintay doon si Myung Suk upang makipagkita sa kanyang anak para bigyan siya ng perang kailangan niya at ilang pagkain. Makalipas ang 7 taon, isa ng prosecutor si Jin Hong. Napakahigpit niya sa lahat at itinataguyod ang batas ng patas hanggat maaari. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang kapatid na babae na si Hee-jung at inutusan siyang agad na umuwi dahil nandoon ang kanilang ina. Si Hee-jung ay may sakit sa pag-iisip, kaya sa tingin ni Jin Hong ay inaatake lang siya ng kanyang sakit. Dahil dito, tinawagan niya ang asawa ni Hee-jung upang tingnan ang kanyang kalagayan at pagkatapos ay umuwi na rin siya sa kanilang bahay. Nang makarating sa harap ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na sapatos. Sa kanyang pagkabigla, bumalik ang kanyang ina mula sa kamatayan. Kumikilos siya na parang normal, nanonood ng TV, at naghahanda ng pagkain. Hindi nagtagal, isang pastor at ilang mga opisyal ng simbahan ang makikitang hinahanap si Hee-jung. Sa loob, nakita at nakilala nila ang dapat ay patay ng si Myung Suk na nakatayo sa harapan nila. Natakot sila dito at nagsimulang manalangin sa Diyos. Nagsimula silang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan, ngunit nang hindi inaasahan, biglang kumurap ang mga ilaw at inatake ni Myung Suk ang kanyang anak gamit ang isang kutsilyo. Iniligtas siya ng pastor ngunit nasaksak siya sa kanyang kamay. Lahat sila ay sinubukang hawakan si Myung Suk hanggang sa bigla siyang nawala ng malay. Maya-maya, dumating ang ambulansya at mga pulis at inilipat sila sa ospital. Dahil sa insidenteng ito, ang National Intelligence Service o NIS ay kaagad na kumilos. Lumalabas na ang insidenteng ito ay nangyayari sa buong mundo, kung saan ang mga patay ay muling nabubuhay upang maghiganti. Tinatawag silang mga resurrected victim at ito ang unang kaso sa South Korea. Hanggat nabubuhay pa sila, ang ibig sabihin nito ay hindi pa sila nakakapaghiganti. Kapag natapos na nila ang kanilang paghihiganti, maglalaho na lang sila. Ang NIS, mga pulis, at si Jin Hong ay sinusubukang imbestigahan ang insidenteng ito. Dahil sa pag-atake ni Myung Suk kay Jin Hong, na-realize nila na gustong maghiganti ng ina sa kanyang anak. Gumawa si Jin Hong ng karagdagang imbestigasyon at nalaman na ang resulta ng imbestigasyon ng pagpatay sa kanyang ina ay puno ng mga pagkakaiba. Gayunpaman, nagawa niyang mahanap ang bagong witness na nagsabing may isa pang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang taong yun ay si Li Qing, ang most wanted na kriminal sa China. Nagtalaga ang pulisya ng isang bihasang detective upang imbestigahan ang pagpatay at ang pangalan niya ay Hyejin. Nalaman ng kanyang team na si Jin Hong ang nag-iisang benefactor ng life insurance ng kanyang ina, ngunit hindi naniniwala si Hyejin na magagawang patayin ni Jin Hong ang kanyang ina para sa pera dahil madali niyang makukuha ang parehong halaga ng pera pagkatapos niyang gumraduate. Pagkatapos, pumunta siya sa kapatid ni Jin Hong upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit wala siyang nakuha maliban sa katotohanang mahal na mahal ni Myung Suk ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda, natagpuan ni Jin Hong at ng kanyang team ang kriminal na si Li Qing sa South Korea. Sinubukan nilang tambangan ang kriminal sa isang motel, ngunit nanlaban siya at sinaksak ang isang miyembro sa team ni Jin Hong. Sinubukang tumakas ni Li Qing, ngunit hinabol siya ni Jin Hong. Habang hinahabol si Li Qing, nakita niya ang isang batang babae na parang pamilyar sa kanya. Habang siya'y distracted, sinubukan ni Li Qing na saksakin siya ng isang tinidor. Ngunit bago pa siya masaksak, dumating ang mga pulis at binaril si Li Qing sa kanyang binti at matagumpay nila siyang naaresto.
Sa sumunod na eksena, ipinaliwanag ng isang scientist na kadalasang nangyayari ang mga RV kapag umuulan. Kapag gagawin na nila ang kanilang paghihiganti, napoproduce ang isang malakas na magnetic field. Nakipag-usap ang scientist kay Myung-suk sa lumang wikang Hebrew, at dito nabunyag na bumalik siya upang maghiganti at ang kanyang anak ang dahilan kung bakit siya namatay. Nang tinanong siya kung sino ang nagpadala sa kanya, sinabi niya ang kanyang sariling pangalan. Samantala, kinuha ni Jinhong ang DNA ni Lee Ching at itinugma ito sa DNA sa kamay ng kanyang ina. Lumalabas na magkatugma ito, at dito niya na-realize na na-frame lang ang matandang suspect. Ngunit sinabi ng witness na merong 2 salarin, at ang ibig sabihin nito ay meron pa silang dapat hanapin. Sa istasyon ng pulisya, nalaman ng detective na si Myung-suk ay may isa pang life insurance para sa isang 9 na taong gulang na bata na nagngangalang Yoonji at sa kanyang ama. Pareho silang namatay sa isang aksidente malapit sa kalye kung saan nakatira si Jinhong, kaya ibinigay ang insurance sa kanyang lolo. Habang kini-question ng mga detective si Lee Ching, biglang dumating si Jinhong. Doon, tinanong niya kay Lee Ching ang tungkol sa pagkakakilanlan ng pangalawang taong pumatay sa kanyang ina. Sinabi ni Lee Ching na pagkatapos niyang saksakin si Myung-suk, tatakbo na sana siya palayo dala ang bag, ngunit nakita niya ang isang weirdong lalaki na kinuha ang kutsilyo at galit na pinagsasaksak si Myung-suk. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang NIS at kinuha si Lee Ching. Dinala nila siya para obserbahan kung ano ang mangyayari kung dadalhin siya sa tapat ng dapat ay patay ng si Myung-suk dahil siya ang pumatay sa matanda. Nang magkita sila, nagsimulang kumurap ang mga ilaw at nagsimulang mag-malfunction ang lahat ng nakapaligid na electronics dulot ng isang malakas na magnetic field. Sa pagkabigla ng lahat, tumayo ang matanda at pinatay si Lee Ching. Pagkatapos nito, muli siyang nawala ng malay. Gumaan ang pakiramdam ng mga taga-NIS sa pag-aakalang tapos na ang lahat, ngayong natupad na ni Myung-suk ang kanyang paghihiganti. Itinapon nila ang katawan ni Lee Ching sa isang ilog, at pagkatapos ay dinala si Myung-suk sa kagubatan. Inaasahan nilang mawawala na siya matapos patayin si Lee Ching, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang kumurap ang ilaw ng mga sasakyan at tumunog din ang mga alarm. Sa sandaling yun, bumangon si Myung-suk mula sa wheelchair at biglang naglaho. Sa kabilang banda, natagpuan ng detective at ni Jinhong ang isang suicide note na iniwan ng isang dating opisyal na nagtatrabaho malapit sa bahay ni Jinhong, 9 na taon na ang nakakaraan. Sa liham, humingi sa kanya ng tulong ang isang batang babae dahil lasing na lasing ang kanyang ama. Ngunit tumanggi siyang tulungan ang bata at sinabing magiging okay lang siya. Iniwan niya ang batang yun, umaasang magiging okay lang ang lahat kapag nagising na ang kanyang ama. Makalipas ang isang oras, lumapit sa kanya ang ina ni Jinhong na nagmaneho gamit ang isang pickup truck at sinuhulan siya ng matanda ng malaking halaga ng pera. Sinabi niya sa pulis na siya na ang bahalang magtago sa truck o kung kinakailangan, sabihin niya lang sa kanila na ninakaw niya ang sasakyan. Kinabukasan, ang batang babae na humingi ng tulong sa kanya ay natagpo ang patay na sa gilid ng kalsada. Pinagtakpan niya ang lahat ng yon hanggang kamakailan lang, dahil ito ang nasa usapan nila ni Myung-suk. Sa kanyang huling linggo, ang parehong batang babae ay nagsimulang sumunod sa kanya at umaasa ito sa kanyang kamatayan. Sa dulo ng liham, sinabi niya na nangyari ang lahat ng ito dahil kay Jinhong. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Jinhong kung bakit siya ang may pananagutan sa lahat ng ito. Hindi nagtagal, tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae at nagtanong kung ano talaga ang nangyari noong gabing yun. Para malaman na ni Jinhong ang katotohanan, ibinunyag niya sa kapatid na noong gabing yun, siya at ang kanilang ina ay nakapatay ng 2 tao. Pagkatapos nito, pumunta si Jinhong sa lugar kung saan naganap ang kanyang graduation party noong gabing yun. Ipinakita sa atin ang isang flashback kung saan lasing na lasing si Jinhong, at walang kaalam-alam na ninakaw na niya pala ang isang pickup truck. Minaneho niya ang truck pa uwi, ngunit habang nasa daan, na-distract siya ng kanyang telepono at aksidenteng nabangga ang isang batang babae. Lasing na lasing si Jinhong at sobrang bilis ng dala niyang truck kaya hindi niya namalayang nakapatay na pala siya. Nang makarating sa bahay, na-realize ng kanyang ina at ng kanyang kapatid na ninakaw ni Jinhong ang truck at natagpuan nila ang mga bakas ng dugo sa headlight ng sasakyan. Dumiretso si Jinhong sa higaan habang ang kanyang ina naman ay minaneho ang truck upang subukang hanapin kung ano talaga ang nangyari. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang bangkay ng isang batang babae sa gilid ng kalsada. Kalaunan, dumating ang ama ng batang babae at nahimasmasan sa nakakagimbal na katotohanan.
Narealize ni Myung-suk na kagagawan ito ng kanyang anak kaya sinubukan niyang tumakas dala ang pickup truck. Hinabol siya ng ama sakay ng kanyang motorsiklo kaya hindi maiwasang magpanik ni Myung-suk. Dahil dito, hindi niya sinasadyang nabundol ang lalaki na nagpabagsak sa kanya at namatay siya dahil dito. Sa oras na maalala ni Jin-hong ang lahat, nakita niya ang batang babae sa loob ng isang bus. Sinubukan niya itong habulin gamit ang kanyang sasakyan, ngunit masyado siyang nakatutok sa paghabol sa kanya, kaya nakabangga siya sa isa pang paparating na sasakyan. Dahil hindi na umaandar ang kanyang kotse, sumakay siya sa isang nakaparadang truck na puno ng mga bariles ng gasolina. Hindi nagtagal, habang nagmamaneho, nakaramdam siya ng pagkahilo at nakabangga sa isa pang sasakyan na naging sanhi para tumagilid ang minamaneho niyang truck. Kalaunan, lumitaw ang maliit na batang babae at sinubukang maghiganti sa pamamagitan ng pagsunog sa truck na puno ng gasolina. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang kanyang ina at sinubukang pigilan ang bata. Ngunit pinigilan ni Jin-hong ang kanyang ina dahil alam na niya ngayon ang katotohanan at gusto niyang managot sa kanyang kasalanan. Sinubukan niyang maglakad sa paparating na sasakyan para magpakamatay. Nakiusap ang kanyang ina sa batang babae na patawarin na si Jin-hong. Sa sandaling yun, biglang sumabog ang pickup truck at nailigtas si Jin-hong mula sa paparating na trapiko. Pagkatapos ng pagsabog, ang kanyang ina at ang maliit na batang babae ay nagsimula ng maglaho, hindi dahil natupad na nila ang kanilang paghihiganti, ngunit dahil napatawad na nila si Jin-hong. Lumalabas na si Myung-suk ay hindi ang unang resurrected victim sa South Korea dahil ang batang babae at ang kanyang ama ay isa ring RV. Dito nabunyag na ang pumatay sa ina ni Jin-hong ay ang ama ng batang babae dahil siya ang pumatay sa kanya. Sa huling eksena, isinuko na ni Jin-hong ang kanyang sarili sa pulisya dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa lahat ng nangyari. Narealize ni Jin-hong na mahal siya ng kanyang ina at marami itong isinakripisyo para sa kanya, ngunit palagi siyang galit na galit at walang pakialam sa pagmamalasakit ng ina. Nakikita ng mga researcher na kakaiba ang kasong ito dahil ito lamang ang kaso ng resurrected victim kung saan nagpatawad ang RV at huminto sa kanilang paghihiganti. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.